School. Mga gurong tagapayo, Ginang Razel M. Ferrer sa pangkat Galilei at Binibining Angelo M. Perez sa pangkat Maxwell. At Ayesha M. Ferrer. Cassandra O. Melendez. Ayesha M. Ferrer. Siya ay magkakamit ng Award for Outstanding Performance in Arts, Visual Media, Music, and Performing Arts. Siya rin ay magkakamit ng Outstanding Performance in Communication Arts, Outstanding Performance in Science, Award for Work Immersion, Award for Research or Innovation, at siya rin ay magkakamit ng Award for Highest Academic Excellence. Ang medalya nito ay magmumula sa Office of the Senate of the Philippines. Ko po sa entablado si Ayesha M. Ferrer, pangkat Galilei. May mataas na karangalan para sa talumpati ng pasasalamat. Don't aim for success if you want it. Do what you love and believe in, and it will come naturally. Sa ating tagapamanghihala ng Paaralang Lungsod ng Bayan, Dr. Hermogenes M. Panganiban, sa Education Program Supervisor ng English, Dr. Laila M. Seco, sa ating tagamasid ng Pampurok Distrito 8, Dr. Leia C. Aquino, sa ating panauhing tagapagsalita, sa ating mga magulang, sa ating mga guro, at sa kapwa kong nagsipagtapos, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ano ba ang success para sa iyo? Iba-iba tayo ng sukatan. Maaari itong honors o medalya, mga diploma, o mga mabubuting kaibigan. Pwede din itong mga pangarap na gusto nating makamtan. Pero ano man niyang gusto nating ituring na success, mahalaga yan. Minsan, isang kanta lang ang kailangan para magsimula ang isang alaala. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Ito ang pinakaunang kanta o linya ng kanta na kinanta ko noong nag-intermission number ako, noong online class, nung naging bahagi ako ng Banabaw West Integrated School. Maraming nagtanong, bakit BUBIS? Galing ka namang private school, tapos nag-iisang anak ka naman. Simple lang ang sagot. Pandemya kasi noon, tapos gusto kong makasama si Mami. So, ayun, nung pumasok ako, syempre, wala naman ako masyadong expectations, pero namangha ako. May online class, tapos walang tuition, tapos may mga gurong dedicated. And may nakilala rin akong dalawa sa isa sa mga pinakamatalitong kaibigan ngayon. Ay, sabi ko, worth it yung pagpasok ko. Pero, ito na nga, nag-start yung face-to-face classes. Grade 10 na ako noon. Noong una, wala akong masyadong kakilala, maliban dun sa sinabi kong dalawa kong pinakamatalik na kaibigan. Tapos, di ko rin alam kung ano yung mga ginagawa nila. Yung mga kaklase ko, sanay na sila. Kung paano gawin to, paano ko ba yung ganito. Tapos, alam nila kung paano magwalis ng maayos, magbunot, mag-floor wax, maglinis ng bintana, tsaka kung paano maglinis ng CR.
Pero, alam mo namang nakatingin lang ako sa kanila. Kaya, syempre, nakikigahin na rin ako hanggang sa kinalauna na atat ko rin na paunti-unti. Pero yung kaya ko lang. Tapos, ayun na nga, sa naging result nun, puro red na yung ilalim ng sapatos ko kaka-floor wax. Hindi ko rin makakalimutan yung mga guro na naging bahagi ng success ko. Yan. Bagaman sa junior high, ang mga nakasama kong guro doon ay nakita ko lang sa screen ng laptop, pero malaki pa rin yung naging epekto nila sa akin. Magsimula tayo kay Sir Biner, na advisor ko noong grade 8 ako. Sa totoo lang po, sir, noong una, takot na takot po talaga ako sa inyo. Kasi malakas po yung boses niyo, tapos matpa po yung tinuturo niyo sa amin. Pero sa totoo po, marami rin po akong natutunan sa inyo. Tapos naalala ko po noong grade 10, natatawa po ako kasi kapag may nag-i-excuse po tuwing klase niyo, isang titig niyo pa lang, alam nila na hindi po pwede. Tapos kina Ma'am Julia, kina Ma'am Nene, na kahit wala po ngayon dito, na kahit online po kami noon, napakasipag magturo. Kahit wala naman po minsan yung presentation sa screen o yung may pa nga po nasa ilong na. Kay pretty na tita O, si Ma'am Lourdes, thank you po sa laging pagbati sa akin. Mamimiss ko po yung laging pagtawag niyo po sa akin na at kay Ma'am Ana, na naging advisor ko po noong grade 9 at very motherly po ang atake. Thank you po, Ma'am. Siyempre, kay Sir Aguda, na naging advisor ko po noong grade 10. Napaka-seryoso ni Sir, pero masaya ako dahil nakikisabay din naman po siya sa mga trip-trip namin minsan. Kay Ma'am Ayla, na tinatawag akong Beshi. Thank you po at pagaling po kayo, Ma'am. Kayo po yung dahilan kung bakit nahasa po kami, o tsaka ako, sa mga performance tasks. Kaya nung naging senior high school na po kami, hindi na po kami gano'n masyadong nahihirapan. Kay Sir Jonathan, hindi ko po malilimutan yung grade na binigay niyo po sa akin sa English. And yun din po yung dahilan kung bakit gusto ko makamit yung Best in Communication Arts. Kay Ma'am Marian, thank you po sa laging pag-encourage sa akin. Hindi po ako makatanggi kapag kailangan pong mag-intermission dahil sa inyo. Kay Sir Baril, thank you po sa pagiging source ng good vibes. Nagiging light po yung atmosphere ng klase kapag kayo po yung nagtuturo. At kina Ma'am Kusi, kay Ma'am Bea, Ma'am Dayan, Ma'am Lani, Ma'am Lea, Ma'am Eva, at Ma'am Sherry. Maraming salamat po dahil naging party po kayo na journey ko dito sa Panabas. Pasensya na po kung hindi ko po kayo magtatawag isa-isa. Sana wag po kayo nagtampo. Sa totoo lang, na-enjoy ko po talaga yung junior high school ko dito. Kaya, nag-decision po ako ituloy yung aking senior high. Kaya naman ngayon, habang papalapit na yung pagtatapos, isang tanong po yung lagi kong madalas marinig. Ito yung, ano ang pinakamasayang alaala mo noong senior high school ka? Sumakses ka rin ba? Sa mga senior high school students na kasama ko, sobrang dami natin pinagdaanan. Yung mga contest na ilang araw lang pinag-prepare pero nanalo pa rin. Yung mga immersion na nakakabitin, ang ating graduation ball, at yung group work na aabot pa nga pati sa bahay ng ating mga kaklase. Minsan nga mag-sleepover pa nga para matapos yun. Sabay-sabay din tayong napagod, sabay-sabay din tayong tumawa. Sabi nga nila, there is no elevator to success. You have to take a step. Kaya kahit ganito kahirap yung nararanasan natin o mararanasan natin, bahagi ito ng success natin. Moving forward, sa aming naging advisor noong grade 11, si Ma'am Angela. Thank you po sa lahat ng lessons niyo sa Gen Bio at Gen Chem. Sobrang hanga po ako sa teaching style niyo dahil napakaklaro, napakakalmado,
sa mga. Kay Ma'am McGilly. Kahit nasa ibang school na po kayo, thank you po sa mga motivating words niyo po lalo. Ganon din po kay Sir Ricky. Thank you din po dahil na-enjoy ko po talaga yung PE time dahil sa inyo. Kay Ma'am Malu, pamimiss ko po yung charming face niyo and get well soon as po, Ma'am. Thank you po sa experience ng filmmaking sa amin nung grade 11 kami sa 21st Century Literature. It was a very unforgettable experience for me. Kay Ma'am Arlene, na napakasipag magturo. Kaya siya lang talaga ang magkaklase, go pa rin. Mag-exam pa natin. Kay Ma'am Lady, I really admire your beauty po, Ma'am. And thank you for all the 10-minute power naps bago magklase. Kay Ma'am Mek, thank you po sa chance na makapag-express po ako sa mga debate at saka sa mga speeches. Kay Ma'am Judith, Ma'am Jazz, Ma'am Rona, Ma'am Sharon, Ma'am Danica, Ma'am Abigail, Ma'am Angelica, salamat po sa dedication niyo sa pagtuturo. At ngayong grade 12, isang espesyal na guro ang naging bahagi ng bawat araw ko. Hindi dahil advisor ko siya, kundi dahil personal na advisor ko na rin siya. Si Ma'am Razel M. Ferrer. Alam kong hindi naging madali ito para sa kanya. Actually, hindi rin naging madali ito para sa akin. Bakit? Kasi kapag nagagalit siya sa school, may kasunod pa sa bahay. Minsan, sa halip na kaklase ko yung pagalitan, ako pa yung pagbubuntalan sa bahay. Pero hinahayaan ko na lang para ma-release niya yung stress niya. May mga panahon ding nadismaya siya. Tulad na lang kapag hindi mapula yung sahig, kapag walang pag-uusa yung klase, walang ginagawa, nakaupo lang sa umaga, o yung mga kalokohan na umabot pa nga kahit sa pagtawag ng mga magulang. Pero kahit sinabi niya iiwan niya kami kapag hindi kami nagtino, ay hindi niya kami iniwanan. Pinagsabihan niya kami, tinulungan, at higit sa lahat, naging bahagi rin ng mga tawanan at masasayang kwento ng Galilee. At para doon, salamat Ma at salamat Ma'am. Kaya sa mga guro namin ngayon sa harapan, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Tayo po kayo. At sa aking mga kasamahan sa Galilee, Maxwell, Aristotle, Locke, and Marx, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan bilang tanda ng ating pasasalamat sa kanila. Maraming po kayo. Thank you. Sa aking mga kaklase ngayon sa Grade 12 Galilee, maraming salamat sa pagkakaibigan at samahang nabuo natin. Nagkaroon ako ng maraming kapatid. Maraming salamat din sa mga naging kaklase ko mula grade 8. Hindi ko malilimutan yung mga memories na yun. Kung sakaling may nasabi ako o may nagawa na nakasakit o nakainis sa inyo, pasensya na at sana hindi kayo magbago. This will be our last Monday together. Maya-maya, kanya-kanya na tayong hakbang palabas ng paaralang ito. Sa pansamantala, maghihiwa-hiwalay tayo. Pero alam kong tayo ay may kanya-kanyang mga pangarap. Dalangin ko sana na matupad ang lahat ng iyon at huwag niyong kalilimutan o huwag nating kalilimutan ang isa't isa. At sa ating mga magulang, kayo po ang tunay na bida. Salamat po sa lahat. Sa pagising ng maaga, sa mga baon, sa mga sermon, at lalong-lalo na sa suporta. Kayo po ang dahilan sa bawat tagumpay namin. Salamat rin po sa oras na yun at sinamahan niyo kami sa pag-akyat ng entablado at saksihan ng aming pagtapos. Mahal na mahal po namin kayo. At syempre, sa sarili kong pamilya, kay Mommy at kay Daddy, hindi ko po ito maaabot kung wala kayo. Salamat po sa pagbibigay ng lahat na kailangan ko. Kay Daddy, thank you po sa pag-support niyo po sa akin palagi. At kahit malayo ka po sa amin, sinisigurado niyo pong laging okay kami. Kay Mommy,
Thank you po sa walang sawang pag-remind sa akin ng mga bagay na dapat kong gawin at literal na pag-guide sa akin bilang isang teenager. Hindi po man tayo masyadong nagkakakwentuhan o nagkakausap sa bahay dahil pareho po tayong busy. Pero alam ko po na ramdam ko din po yung pagmamahal niyo sa akin. Para sa inyo po ang lahat ng medalya ito. Thank you po and I love you. Thank you din po sa aking mga lola at lola, sa aking mga tito at tita, at sa aking mga pinsan na napaka-supportive sa akin. Ang huli, sa Diyos na Jehovah. Sa bawat paghihirap, bawat exam, project, at performance task na kinakabahan ako, kayo po ang naging sandalan. Sa bawat hindi ko na kaya, kayo po ang aking lakas. Kaya lahat ng tagumpay na ito, alay ko po sa inyo. Maraming salamat, Banwa West Integrated School. May you continue to lead, inspire, and transform. Sa pagharap natin ng panibagong yugto ng ating buhay, tandaan natin na ang tagumpay ay hindi lang masusukat sa medalya, pera, o kasikatan. Ang tunay na tagumpay ay ang paggawa ng mga bagay na mahal natin at ang pag-angat ng walang inaapakan. Ano man ang landas na tahakin natin, lakarin natin ito na may puso at determinasyon. Magkita-kita tayo muli sa susunod na panahon at sana lahat tayo ay may sariling kwento ng success. Because in the end, success is not about reaching the destination. It's about enjoying the journey. Magandang araw po muli at congratulations Batch 2025.